Okay, sige. Habang binabasa ko yung mga materyales na pinadala mo, may isang tanong na talagang, alam mo yun, tumalon sa akin. Ano yun? Hindi ako tinantanan nito eh. Ito yung tanong, paano kung ang pinakamalaking banta sa pamumuno mo Okay. ay hindi yung mga kritiko? Hindi yung kulang na budget, kundi isang bagay na mas malapit, yung pagiging pamilyar. Ah, yan. Yung patuloy na paggawa ng mga bagay na dati namang gumagana, kahit na sa totoo lang, hindi na ito nagsisilbi sa misyon mo. Grabe, agad-agad, binabaliktad na nito ang common thinking. Eksakto. Kasi yung mga sulatin na to, hindi lang sila basta nagbibigay ng bagong strategies. Hindi nga eh. Nag-aalok sila ng isang radical na pagbabago ng pananaw. Tinatanggal nila yung salitang innovation mula sa boardroom Oo, yung corporate world. at inilalagay ito sa isang lugar na hindi natin inaasahan. Bilang isang sagradong tungkulin. Kaya ang misyon natin ngayon ay himayin yan. Sige, gusto ko yan. Para makita natin kung paano yung pagiging malikhain, yung adaptability, ay hindi lang basta good idea, kundi marahil isa sa mga pinakamataas na pagpapahayag ng katapatan. Okay, sige, simulan natin dyan. Kasi ang unang malaking ideya na nakuha ko ay ito. Ang innovation, hindi raw siya kalaban ng katapatan. Madalas, ito pa nga raw ang pinakamalinaw na manifestasyon nito. May isang linya dyan na grabe talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sinasabi doon na ang mga leader na tumatangging mag-innovate ay hindi nagpe-preserve ng tradisyon, Okay, classic yan. kundi tahimik na tinatalikuran ng kanilang impact. Ang bigat niyan. Sobrang bigat? Kasi binabago nito ang definition natin ng pagiging tapat, di ba? Oo. Madalas, ang tingin natin sa katapatan ay pag-iingat, pag-conserve, wag baguhin kung anong gumagana. Yung if it ain't broke, don't fix it. Ganun na nga. Pero ang argumento dito, kung ang mundo sa paligid mo ay nagbabago, yung mga tao, kultura, teknolohiya, at ikaw na nasnatiling hindi nagbabago, Hindi ka tapat. hindi ka tapat, nagiging irrelevant ka. At yung pagiging irrelevant, yun ang pinakamabagal na paraan ng pagkamatay para sa isang misyon. So kung hindi siya business buzzword dito, ano siya? Dito na pumapasok yung idea na sagrado daw ito. May binabanggit sa mga source mo tungkol sa aklat ng Exodus, di ba? Kina Bezalel at Oholiab. Tama. At ito yung parte na talagang wow, nagbubukas ng isipan. Sa Exodus 31, nang pipiliin na ng Diyos yung mga taong gagawa ng tabernakulo. Yung sentro ng pagsamba nila? Eksakto, hindi lang siya pumili na masunurin. Pumili siya ng mga artist. At ang description sa kanila, hindi lang magagaling sinasabi na sila ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng uri ng sining at paggawa. Teka, that's fascinating. Kasi pag sinabing pinuspos ng espiritu, ang iniisip ko agad, preaching miracles. Prophecy. Oo, yun. Pero dito, artistic craftsmanship, husay sa pagdidisenyo, paglililok. Parang sinasabi ng source mo na ang pagiging malikhain ay pwedeng maging spiritual gift na kasing level ng iba. Ganun na nga, at yan ang game changer. Ipinapakita nito na walang sacred-secular divide sa pagitan ng espiritual na gawain at practical na gawain. Gets ko? Para maitayo yung tabernakulo, kailangan ng mga solusyon na hindi pa umiiral. Kailangan ng imaginasyon. Ang pagiging malikhain nila ay hindi lang palamuti. Hindi lang siya design. Hindi. Ito yung paraan para maisali ng isang banal na vision sa isang konkretong realidad. Ang trabaho nila ay isang anyo ng pagsamba. Kaya pala sinasabi sa mga teksto na ang hamon sa mga leader ngayon, hindi talaga kakulangan sa resources. Hindi. Ang problema ay isang makitid na pag-unawa sa innovation na itinuturing itong mapanganib o secular o hindi espiritual. At dahil doon, Maraming kumakapit sa mga pamilyar na programa kahit halata namang, alam mo yun, kumukupas na yung epekto. at diyan na pumapasok yung concept ng disciplined creativity in service of a clear mission. Ang ganda ng phrasing na yan, di ba? Oo, ang ganda. Hindi lang siya basta creativity for creativity's sake, disiplinado, nakatali sa misyon. Ang tanong ay hindi lang, wow, bago to, epektibo ba? May mas malalim pa. Oo. Ang mas malalim na tanong ay,
Itong bagong paraan, mas inilalapit ba tayo sa dahilan kung bakit tayo nabuo? Pag ganon ang filter mo, hindi na nakakatakot ang pagiging malikain. Nagiging transformative. Nagiging transformative. Alam mo kung saan ako pinaka nagulat sa binasa ko? Yung sinasabi na ang buong Biblia, hindi raw nagsisimula sa isang batas o utos. Hindi huwag kang o dapat mong... O yung Ten Commandments, di ba? Later pa yon. Later pa. Nagsisimula ito sa isang gawa ng purong paglikha. In the beginning, God created. Bago pa man ang kautusan, may imahinasyon na. Ang liit na detalye pero parang binabago nito ang lahat. At yan mismo ang pundasyon ng buong argumento. Sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili bilang isang manlikha, sinasabi niya na ang pagiging malikain, ang pagbuo ng bago, ay nasa sentro mismo ng kalikasan niya. Hindi siya side activity. Hindi. Itahong na niyang ginawa. Kaya kapag tayo ay lumilikha, umaangkop, nag-iisip ng bago para sa misyon, hindi tayo lumalayo sa pananampalataya. Actually, mas lumalapit pa. Mas lumalapit, mas nagiging katulad tayo ng manlilikha. Ito yung Imago Dei, yung wangis ng Diyos sa atin. Inanyayahan tayong makilahok sa kanyang patuloy na gawain ng paglikha. At may punto rin doon tungkol sa pagiging adaptive ng Diyos na bagamat yung karakter niya, pag-ibig, katarungan, hindi nagbabago. Constant yun. Pero yung paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa mga tao, grabe nag-evolve sa kasaysayan mula sa nagliliyab na puno, sa mga propeta. Hanggang sa pinakaradikal na innovation, ang pagkakatawang tao. Oo nga yung mensahe pareho, pero yung pamamaraan nagbabago based sa konteksto ng panahon. At this raises an important question for sayo na nakikinig. Madalas ba nating napagkakamalan yung paraan bilang yung katotohanan mismo? Kasi ang agtanggi na umangkop hindi yan palaging tanda ng katapatan. Madalas, sintomas yan ng takot. Dito pumapasok yung talinghaga ni Jesus. Yung new wine at new wineskins. Oo, bagong alak at bagong sisidlang balat. At isipin mo yung physics niyan. Yung lumang sisidlang balat gawa sa leather. Pag tumagal, tumitigas. Nagiging marupok. Brittle. Brittle, oo. Ngayon, lagyan mo ng bagong alak na natural na mag-ferment, mag-expand. Anong mangyayari? Sasabog lang. Sayang lahat. Sasabog masasayang pareho ang alak at ang sisidlan. So, hindi lang siya bad idea, literally imposible. Imposible. Ang sinasabi ni Jesus ay ang mga bagong pagkilos ng Diyos nangangailangan ng mga bago at nababanat na istruktura, sistema at pag-iisip. Okay, gets ko na yung why. May basis siya, theologically. Pero paano sa practice? Paano to gagawin sa Lunes ng umaga? Mukhang ang abstract pa rin. Sige, gawin nating practical. Dito yata papasok yung isa pang parabola na paulit-ulit na binabanggit, ang Parable of the Talents. Ito na siguro ang pinaka-practical na ilustrasyon ng innovation bilang stewardship o pangangasiwa. Sa kwentong yun, yung alipin na ibinaon lang ang talento niya dahil sa takot. Takot sa amo, takot malugi. Oo, hindi siya pinuri sa kanyang pag-iingat. Sa halip, tinawag siyang masama at tamad. Ang tindi nun? Ang kasalanan niya ay hindi imoralidad kundi immobility, kawalan ng pagkilos. Hindi niya naintindihan na ang gusto ng amo niya ay paglago, hindi lang preservation. Dahil sa takot, sinayang niya yung pagkakataon. Sinayang niya. Ibig sabihin, ang katapatan dito ay hindi lang preservation. Ito ay responsible multiplication, responsableng pagpaparami. Oo. So ang tanong ng leader, hindi na paano natin mapapanatili ito, kundi paano natin mapapalago ang ipinagkatiwala sa atin para sa panahong ito. Eksakto. At dyan na natin maidudugtong yung konsepto ng holy experimentation. Pero aminin natin, yung salitang yan, holy experimentation, medyo nakakatakot pakinggan para sa isang organisasyon. Oo naman. Para kasing sinasabing, sige mag-eksperimento tayo gamit ang pera ng donasyon. O, bahala na. Paano sinasagot ng mga source mo yung panganib ng kabiguan? Napakahalagang tanong yan. At nililinaw yan sa mga sulatin mo. Ang holy experimentation ay hindi holy recklessness. Hindi siya bara-bara. Hindi. Ang pagkakaiba ay nasa salitang discipline na nabanggit natin kanina. Ito ay isang disiplinadong paghahanap ng mga bagong solusyon na nakaugat sa misyon. So may plano, may sukat.
May plano, may sukat, at may planong matuto mula sa proseso. At ang pinakamahalaga, binabago nito ang pagtingin natin sa failure. Paano? Sa isang kultura ng takot, ang failure ay kasalanan. Dapat itago, ikahiya. Sa kultura ng holy experimentation, ang failure ay hindi kasalanan. Ito ay feedback. Data. Data. Mahalagang data. Ito ay aral na nagsasabi sa iyo, okay, hindi pala yan ang paraan. Subukan natin ang iba. Ang goal ay hindi ang palaging tama, kundi ang palaging natututo. Siyempre, kahit gaano kaganda ang ideya, laging may kukontra. At ayon sa mga source mo, madalas ang pagtutol nagmumula sa takot. Laging takot. Takot sa pagbabago, takot sa kabiguan. O takot na baka hindi maparangalan ang nakaraan. At madalas, yung pagtutol na yon nakabalot sa espiritual na lengguwahe. Sasabihin nila, kailangan nating maging tapat sa mga nauna sa atin. Ingatan natin ang tradisyon. Mga ganyang linya, lahat yan valid. Pero ang tanong dito ay, ano ang tunay na ugat? Ito ba ay katapatan o ito ba ay takot sa pagkawalan ng comfort? Kasi kung ikokonekta natin ito, ang pagiging komportable ang tunay na kanaban ng misyon. May isang analogy dyan na ginamit na talagang malinaw yung mga Israelita sa ilang. Oo, isipin mo yun. Kalalaya lang nila mula sa 400 taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Nasa daan na sila patungo sa Promised Land. Pero anong ginagawa nila? Nagrereklamo. Nagrereklamo at hinahanap-hanap nila ang Ehipto. Naaalala mo ba yung mga sibuyas at bawang doon? Grabe. Bakit nila hahanapin yung lugar ng pagkaalipin nila? Dahil kahit gaano kasama, yun ang pamilyar. Yun ang predictable. Mas pinili nila ang comfort ng pamilyar na pagkakaalipin kaysa sa discomfort at uncertainty ng paglalakbay tungo sa kalayaan. Parang sa meeting, di ba? May magsusuggest ng bagong idea tapos may sasagot ng, pero for 30 years ganito na ang ginagawa natin at okay naman. Yan na mismo yun. Yan yung nostalgia trap. Ang nostalgia pwedeng maging magandang bagay, pero pag mumahad lang na yan sa atin na makita kung saan kumikilos ang espiritu ngayon, Nagiging problema na. nagiging problema na. So kung yan ang problema, takot, comfort, nostalgia, ano ang solusyon? Hindi lang basta maging malikhain. May mas malalim pa doon, di ba? Ang solusyon na inilalatag ay ang pagbuo ng isang kultura ng courageous faithfulness, matapang na katapatan. Magkadikit yung dalawa. Kailangan magkadikit. Kailangan ng mga leader na maging sobrang linaw sa kanilang pananaw. Iangkla ito sa misyon at ihanda ang team nila para sa discomfort. Ang tapang dito ay hindi yung kawalan ng takot. Imposible yon. Imposible. Ang tapang dito ay yung pagkilos sa kabila ng takot dahil mas malaki ang tiwala mo sa misyon. At kailangan din daw ng pagpapakumbaba. Binabangkit doon na ang innovation ay hindi dapat solo flight. Oo, at bumabalik tayo ulit kina Bezalel at Oholiab. Hindi lang isang tao ang pinili, dalawa sila, plus may team pa. Oo nga. Ang pagiging malikhain ay mas yumayabong sa pakikipagtulungan. Hindi ito tungkol sa galing ng isang henyo. Ito ay tungkol sa sama-samang pag-abot sa isang layunin. Matapos nating suriin ang lahat ng ito, parang ang pangunahing ideya ay ito. Ang innovation sa pananaw na ito ay hindi isang business strategy na hiniram. Hindi. Hindi siya opsyon. Isa itong spiritual mandate. Hindi ito tungkol sa pagiging uso, kundi sa pagiging matapat sa isang misyon sa loob ng isang mundong patuloy na nagbabago. At nag-iiwan nito ng isang huling, napaka-personal na tanong para sa iyo na nakikinig. Base sa lahat ng ito, ang tanong ay hindi na kung paano ka magdadagdag ng innovation sa checklist mo. Hindi na yon? Ang tanong na iniiwan ng mga materyales mo ay mas malalim. Sa anong mga paraan mo, marahil hindi mo namamalayan, pinipigilan ang iyong sarili dahil sa takot o dahil sa pagmamahal sa comfort, At sa pagiging pamilyar. na makilahok sa bagong bagay na ginagawa na ng Diyos sa iyong paligid. Ano ang isang maliit pero matapang na hakbang ng holy experimentation na nakaugat sa pananampalataya ang maaari mong gawin simula ngayon?